the 7 sayings of Jesus on the cross. So, mahalaga po ito na hindi lamang natin naririnig, kundi malaman po natin yung malalim na kahulugan na ito, no? Na nagpapakita na ang Panginoon po ang ating dakilang pastol at siya din po ang ating dakilang tagapagligtas. Sino po dito ang naniniwala na siya ay iniligtas ng Panginoon? Amen. So, lahat po tayo. So, ngayon po, tayo ay dadako sa unang wika ng ating Panginoon. Sabi po, ang first word na binanggit po ng Panginoong Jesus noong siya ay nandun sa krus ay, Father, forgive them, for they do not know what they are doing. So sa Tagalog po, Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. So ito po ay matatagpuan natin sa aklat ng Lucas, no, chapter 23, verse 34. So makikita po natin dito na napakalalim, no, ng pagmamahal ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Kasi ang katagapong ito ay nagpapakita ng pagnanais ng Panginoon na mapatawad ang mga tao sa kanilang mga kasalanan. Kahit siya po ay nasa mahirap na sitwasyon, lagi nga po natin sinasabi, naisip pa rin niya yung ating kapakanan. Kaya alam niyo po, tayo ay well-loved, no? Matindi yung pagmamahal ng Panginoon sa atin, kahit hindi tayo karapat-dapat, pinili pa rin niya, na ipinakiusap pa rin niya sa Diyos Ama, na ang bawat isa po sa atin, wala man tayo literally doon, but yung forgiveness ng Diyos ay abot po hanggang sa panahon natin ngayon, na nais ng Panginoon na tayo po ay mapatawad sa ating mga kasalanan dahil gusto niya po na makamit natin yung bunga noong kapatawaran. So kung tayo po ay napatawad sa ating mga kasalanan, sabi po, binigyan tayo ng karapatan na maging anak ng Diyos, at kung tayo po ay anak ng Diyos, meron po tayong nakalaan na buhay na walang hanggan na kasama ang Panginoon. So kaya napakahalaga po ng sinabi ng Panginoon na tayo ay patawarin sa ating mga kasalanan. So ito pong senaryo na ito ay masyadong distressing sa Diyos dahil maaring nung siya ay tumingin doon sa paligid, doon sa baba, nakita niya yung pangangailangan ng mga tao ng kapatawaran. Kasi nakapaligid po sa kanya yung mga Roman soldiers, di ba, na ginawa pa pong pinagsugalan yung kanyang damit. Tapos meron siyang katabi na 2 kriminal. Nandoon din yung mga religious leader na hinahamak siya kasi nga sinasabi niya na siya ang anak ng Diyos, di ba po? At nandun din po yung mga tao, di ba, maaaring nagsasabi sa kanya, akala ko ba, ikaw ang anak ng Diyos, bakit naandyan ka ngayon? Di ba? So, matindi po yung hirap na pinagdaanan ng Panginoon. Napapalibutan siya ng mga tao na nanghihiya sa Kanya, na tumutuya sa Kanya. Ito pong panahon na ito, walang magawa yung Kanyang mga alagad, kundi pagmasdan siya, kundi umiyak, no? Kasi ayaw nila na sila man ay mausig din. So, kaya nung makita po ng Panginoon yung ganoong sitwasyon sa kanyang paligid, talagang naghalo na po siguro yung pain ng kanyang katawan at yung pain sa kanyang puso, kasi alam niya na kung itong mga taong ito ay hindi mapapatawad sa kanilang mga kasalanan, sila ay mapapahamak. Ano po ang kahalagahan nito, ang nais ituro nito sa atin? Tayo po dapat magkaroon din ng ganong malalim na desire na ang mga tao ay madala natin at mailapit sa Diyos upang sila man ay matanggap yung kapatawaran at kaligtasan na tinanggap natin mula sa Panginoon. Magkaroon po tayo ng malaking pag-ibig
para doon sa mga tao na hindi pa nakakakilala sa Diyos. Hindi po kinakailangan yung mabait lang sa atin, yung ating hihikayatin. Yung sa tingin natin na mabuting tao, sila lang yung dadali natin sa Panginoon. Sabi po, ang Panginoon ay naparito upang hanapin at iligtas ang mga nawawala. Wala pong exemption dyan. Hindi po sinabi na hindi kasama ang mga masusungit, hindi kasama yung mga madadaldal, di ba? Hindi kasama yung mga palaaway. Sabi, kahit sino man po tayo, anuman ang ating istasyon, kita nyo po ito. Yung nakapaligid sa Panginoon, yun yung mga tao na humiya sa Kanya, di ba? Tinuya siya. Tapos, yung mga sundalo, sinaktan siya. Di ba? Nilagyan ng tinik na krona yung kanyang ulo. Hinagupit siya. Kaya nga po, nung nasa krus na ang Panginoong Hesus, sabi, halos maluray-luray na yung kanyang laman. So, ganun po yung katindi na ginawa sa kanya. And nandun din po yung mga tao na sumigaw na siya ay ipako sa krus. Di ba? Siguro po kung tayo napapaligiran ng mga tao na nanakit sa atin, yung mga tao na nanira sa atin, ay hindi na tayo magtatangka na sila ay bahagi na ng salita ng Diyos. Di ba po? Mahal sabi natin, ikaw naman ni salbahe, hayain nang pumunta ka sa impyerno. Di ba? Pero ang Panginoon, hindi po ganon. Nagpakita po siya na napakalalim na pagmamahal, na kahit hindi siya ginawa na mabuti, ipinanalangin pa rin niya sa Diyos Ama na sila ay patawarin. So you see, hindi naman po ibig sabihin na komot ipinanalangin niya sa Diyos Ama na patawarin yung mga nagkasala, automatic na po yun, lahat ng may kasalanan, napatawad na. So, hindi po ganun yun. Sabi po, kinakailangan humingi ka ng kapatawaran sa Diyos. Aminin mo iyong kasalanan. Isuko mo ang iyong buhay sa Kanya. So, yung kapatawaran, ito po ay libre na ating matatanggap. Bakit po? Kasi ang Panginoong Hesus na po ang nagdala ng ating kasalanan doon sa krus. Di ba? Minsan pag meron tayong gustong kunin or bilhin, di ba? Or makamit sa buhay natin, talagang pinaglalaanan po natin ng malaking halaga para makuha. Pero ito po, yung kapatawaran, yung buhay na walang hanggan, libre na po ibinibigay sa atin. So, nasa sa atin na lang po yun kung atin itong tatanggapin at gusto natin maranasan yung benepisyo noong kapatawaran ng Panginoon. Hindi po tayo makakapasok sa langit not unless atin pong isinuko ang buhay natin sa Panginoon. So yung pagkakasabi po niya, Father, forgive them. Ito po ay nagpapakita ng malalim na kahabagan sa puso ng Diyos para sa mga tao na mapapahamak. Kaya kung tinanggap na po natin ang Panginoon sa buhay natin, alam niyo po ba, tayo ay i-consider na mapalad. Pwede niyo po bang sabihin sa iyong katabi, ikaw ay mapalad? So, ang kapatawaran, ito po ay pagkakataon, no, na ibinibigay sa atin ng Panginoon. Ang kinakailangan na lamang po ay tanggapin natin yan. Aminin natin sa Diyos na tayo ay nagkasala. Lagi po natin tandaan, sabi po ng Bible, walang matuwid, wala kahit isa. So lahat po tayo ay nakagawa ng kasalanan. Kahit sabi mo na hindi ka lumalabas ng bahay, di ba? Sabi po ng Bible, yung pagkaalam na mabuti at hindi mo ginagawa, ito ay ituturing na kasalanan sa iyo. So may kasalanan ka pa rin kahit wala kang ginagawa. So kaya nga po, ito ay isang napakalaking opportunity na ibinigay sa atin ng Panginoon kahit hindi tayo karapat-dapat. Tinanggap po tayo ng Panginoon. Minahal po tayo ng Panginoon. Sabi nga po nung kanta, mahal kita maging sino ka man. So maging sino man po tayo,
Ano man po yung nakaraan natin, sabi po ng Panginoong Hesus doon sa kanyang unang wika doon sa krus, Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Kita niyo po yun? Napakatindi ng pagtatanggol ng Panginoong Hesus sa atin. Ganoon niya po tayo kamahal. Sana po maunawaan natin yung lalim ng pag-ibig ng Diyos sa buhay po ng bawat isa sa atin. So, pwede po ba tayo ngayong hapon ay yumukod? Pasalamatan po natin ang Panginoon sa napakadakilang pagmamahal niya at sa kapatawaran ng ating mga kasalanan. Tayo po'y manalangin.
Amen. Salamat po sa Panginoon. Ang Panginoon po ay napako sa krus para sa iyo at para sa akin. So muli, pwede po ba nating palakpakan ang Panginoon? Tayo po ngayon ay dadako sa second word na binigkas po ng ating Panginoon or second saying doon po sa krus. Sabi po dyan, today you will be with me. Or today you will be with me in paradise. So ito po ay sinabi niya doon sa kanyang kasamang magnanakaw nung siya po ay ipako. So nung siya po ay ipako, meron po siyang kasama na dalawang magnanakaw. Kita po natin, bagamat ang Panginoon ay matuwid, ibinilang po siya na isa sa mga masama, isa sa mga kriminal, yun po ay dahil sa labis na pagmamahal niya sa atin. So bakit po sinabi ng Panginoon itong katagang ito na sa araw ding ito, ikaw ay kakasamahin ko sa paraiso. So ito po ay matatagpuan sa aklat ng Lucas, chapter 23, verse 43. So, ang istorya po nito ay hinamak siya nung isang kasamang magnanakaw. Sabi, kung ikaw talaga ang anak ng Diyos, abay, iligtas mo yung sarili mo. At pagkaligtas mo sa sarili mo, idamay mo na kami. So parang nanuya pa no? Parang in a way, siguro po, sabi niya, paano naman kaya nito ililigtas kami, hindi nga niya mailigtas yung sarili niya. And marahil, mas kalunos-lunos po yung itsura ng Panginoong Jesus kesa dun sa dalawang magnanakaw. Pero, kabaliktaran po ito, noon namang sinabi nung isa. Sinabi niya dun sa isa na tayo, dapat lang natin talaga na danasin itong dinanas natin dahil tayo nagkamali. So sa pagkakataon pong yon, inamin nung isang magnanakaw na siya ay makasalanan. Kumbaga, kung ano man yung kanyang punishment na dinaranas, dapat lang na danasin na yon dahil yun ay kabayaran ng kanyang ginawa. Pero sabi niya, itong tao na ito, wala siyang kasalanan. Pero nakapako siya sa krus na kasama natin. Kaya sabi niya, dumalangin siya sa Panginoon, Panginoon, alalahanin mo po ako kapag ikaw ay nasa paraiso na. So ano po ang ipinapakita nito sa atin? Ipinapakita po nito na nais ng Panginoon na magkaroon po tayo ng communication sa Kanya. Nais ng Diyos na siya ay kausapin natin katulad po nung ginawa nung isang magnanakaw. Di ba sabi po ng salita ng Panginoon, humingi ka at ikaw ay bibigyan. Ang salita po ng Panginoon kahit kailan, hindi po yan nagbabago. Noon, ngayon, magpakailanman. Sabi, ang lahat ng bagay na ito ay lilipas. Pero kahit kailan, ang salita po ng Diyos ay hindi lilipas. Ang sinabi ng Panginoon ay gagawin niya sa buhay ng bawat isa sa atin. Kaya napakahalaga po sa Panginoon ng communication. Kaya tinuruan po tayo ng Diyos, di ba, na manalangin. Sa New Testament, itinuro po sa atin kung paano tayo mananalangin. Bakit po itinuro ng Panginoon yan? Dahil gusto po ng Diyos na ma-master natin yung pakikipag-usap sa Kanya. So kung mapapansin po natin, parang yung katulad ng magnanakaw sa panahon natin ngayon, marami ang gumugulo dun sa isip natin. Maraming sitwasyon sa buhay ang nagpapaalis sa atin ng paniniwala na kaya ng Diyos na baguhin yung ating sitwasyon. Na kaya ng Diyos bigyan ng solusyon yung ating mga problema. We sometimes doubt God or what God can do to our lives.
Pero hindi po dapat ganon. If we truly want to know God sa buhay po natin, kung gusto po natin na talagang maranasan ang pagkilos ng Diyos sa ating buhay, sabi, we must make a good communication with God. Sabihin po natin sa Diyos kung ano yung gusto nating mangyari. Di ba? Katulad po nung nasa kasama ng Panginoon na isang magnanakaw. Sinabi niya, dapat lang tayo na mapapako dito kasi talagang may kasalanan tayo. Di ba? Hindi siya nagmatuwid. Hindi siya nagbigay ng anuman dahilan. Kasi gawa nung kapitbahay ko kaya ako na dito Di ba? Minsan po ganun tayo, binibigyan natin ng katuwiran yung ginawa nating mali. Pero alam niyo po ba, sabi ng Panginoon, kapag ikaw ay nakagawa ng kasalanan, ipahayag mo ang iyong kasalanan sa Panginoon at hingi mo ng tawad. At lagi po natin tandaan na ang Diyos ay tapat at banal para patawarin po ang ating mga kasalanan. Kasi hindi po tumitingin ang Diyos sa laki nung ating mga kasalanan o sa liit ng ating mga kasalanan. Tumitingin po ang Panginoon doon sa pagbabago ng ating puso. Yung willingness natin na mabago yung ating buhay. Hindi po sapat na tayo lang ay tumatawag sa Panginoon, Panginoon, Panginoon. Di ba? Ang gusto po ng Panginoon, kung tayo ay makikipag-usap sa Kanya, merong mababago doon sa ating kalooban. Hindi lamang tayo mga Kristiyano sa labi. Hindi lamang sasabihin natin ang Panginoon na siya ay mahal natin sa labi. Or pag tayo ay nasa loob ng church, paglabas natin sa church, nalimutan na natin na tayo ay Kristiyano. So sabi po, mahalaga sa Panginoon na ang puso natin ay tama. So ganun po yung nangyari doon sa isang magnanakaw. I-voice out niya sa Panginoon, inamin niya yung kanyang kasalanan, at sinabi niya sa Panginoon, Panginoon, alalahanin mo ako. So, kung pababawin po natin yon, di ba, sa ating salita ngayon, Lord, baka naman, pwede mo akong isama doon sa pupuntahan mo. Di ba? So, ganun po kasimple yun. Hindi natin kinakailangan ng napakalalim na, napakahabang explanation. Sabihin po natin sa Panginoon yung ating kailangan. At alam niyo po, katulad ditong sitwasyon na to, pag nakita ng Diyos na kailangan mo na yung hinihiling mo sa Kanya, napakabilis po ng sagot ng Panginoon. Di ba? Kaya ano pong sabi niya doon, pinangakuan niya yung kriminal. Sabi niya, sa araw ding ito, kakasamahin kita. Di ba? Parang tayo po, wag tayo ay dumalangin sa Panginoon at nakita ng Diyos na talagang kailangan mo na at ito ay ayon sa Kanyang kalooban. Sasabihin sa iyo ng Panginoon, sa araw ding ito, matatanggap mo na. Sabihin mo po sa katabi mo, matatanggap mo na. Alam niyo po ba, yung pangako na ibinigay ng Panginoon doon sa magnanakaw, ay applicable pa rin po sa panahon natin ngayon. Kapag tunay na binuksan natin ang puso natin sa Diyos at hiniling natin sa Kanya ang Kanyang kapatawaran, ganon din po kadali na ibibigay yan ng Panginoon sa atin. Kahit tayo po ay, kahit ganong katindi yung ating kasalanan, di ba? Kahit ganong kasama or hindi kaganda yung ating nakaraan, sabi, tayo pa rin po ay nasa posisyon na kaya tayong patawarin ng Panginoon. So ito pong pangalawang wika ng Panginoong Hesus, ito po ay kasiguraduhan ng kaligtasan para sa bawat isa sa atin. Dahil yung Diyos na dinalanginan po noong magnanakaw, ay siya ding Diyos na ating dinadalanginan ngayon. Kung siya, kaya siyang iligtas ng Panginoon, anong pagkakaiba niya sa atin? Hindi naman din tayo ay hindi kriminal.
Normal na tayong tao. Di ba? Pare-pareho po tayo na nilikha ng Diyos. Kaya yung pangako ng Diyos sa Kanya, nakasiguraduhan ng kaligtasan, kayang-kaya din po yan ibigay ng Panginoon sa atin. Ang langit po ay para sa mga tao na naniwala sa Panginoon. Ang tanong po, tumanggap at naniwala sa Panginoon. Ang tanong po ngayong hapon, tinanggap na po ba natin ang Panginoon sa ating buhay at tayo po ba ay naniniwala na tayo ay kakasamahin niya sa langit? Yung hindi po sumagot, saan po kayo pupunta? So, ito po ay assurance. Ngayon, yung second word, na ang kaligtasan ay makakamit natin. At hindi lamang po, sabi nga po, hindi lang kaligtasan yung ibinigay sa atin ng Panginoon. There's more. May bonus pa. Di ba? Meron tayong magandang bahay sa langit at meron po tayong buhay na walang hanggan na kasama ang Panginoon. Amen. Okay. So, tayo po ay magpapatuloy. So, ito po, yung atin pong unang dalawang wika na pinag-usapan, sabi ito po ay nagpapakita ng kapatawaran ng mga kasalanan, no? At gayon din po na ang langit ay para sa mga naniniwala. So ngayon po, dadako po tayo sa pangatlong wika ng ating Panginoong Jesus, sa third saying, sabi po dyan, "Woman, here is your son." So sa pagkakataon pong ito ay inihabilin niya ang kanyang ina na si Maria sa kanya pong disciple na si John, no? So nagpapakita po ang senaryo na ito ng malaking pagpapahalaga ng ating Panginoong Jesus sa family relationship. No, kaya nga po sa Bible, kung atin pong babalikan, no, lagi po sinasabi ng ating pastor na atin pong sauluhin yung 10 Commandment. No, nasasaulin niyo po ba? Nasisimulan every week, nagpo-post po tayo. Yan, para masaulo po ng bawat isa sa atin at po yung maging guide natin sa ating pamumuhay. So, ano po ang sabi doon sa panglima na doon sa 10 utos? Igalang mo ang iyong ama at ang iyong ina. Ano po? Upang ikaw ay mabuhay ng mahaba sa lupaing ipinangako sa iyo ng Panginoon. Di ba po? So kung atin pong titignan, dito sa 10 utos, ito po yung isang utos na mayroong kalakip na pangako. Napansin niyo po ba yon? Po siyang kasamang pangako. At dito po, pangatlong week ng Panginoong Jesus, kanyang inihahabilin, no? Ang kanyang ina sa kanyang alagad, ito na ang iyong magiging anak, at ikaw naman siya ang iyong magiging ama. So makikita po natin dito yung malaking pagpapahalaga ng Panginoon sa relationship po ng pamilya. No, kaya kung gusto po natin na magkaroon po tayo ng mahaba at pinagpalang buhay, sabi po ng Bible, atin pong mahalin at igalang ang ating magulang.
So, ang Panginoong pong Jesus ay nagpakita ng ganitong halimbawa sa atin. At sa atin pong buhay, napakahalaga na ang Panginoong Jesus ang gawin po nating halimbawa. No, sa panahon po natin, masyado na pong influence, lalo na yung ating mga kabataan, ng mga kaibigan, ng mga napapanood, di ba po, ng kanilang mga nakikita. Kaya, sa panahon daw po ngayon, pag pinagalitan ng magulang yung anak, mas mataas pa yung boses ng anak kaysa dun sa magulang. Di ba? Pag sinabi ng nanay, maglinis ka ng bahay. Opo, nanay, may ginagawa pa ako. Di ba? Kung nasa do, di ba yung do, re, mi po, kung nasa do, yung tono ng ina, yung anak po, nandun na sa pinakamataas na tono. No? Meron po meme sa Facebook, no, yung mga biruan po sa Facebook, sabi, yun daw bata, kasi napakatigas ng ulo, laging late umuuwi. Kaya kada uuwi siya, pinagagalitan siya ng nanay niya. Kaya ang ginawa po nung bata, pagdating gabi po siya umuwi, pagdating niya sa bahay niya, sabi niya doon sa nanay niya, "Nanay, bakit ngayon lang ako dumating? Di ba gabi na? Dapat nasa bahay na ako?" So, inunahan na po ng pagalit ng bata yung kanyang sarili. So, pero ito po ay nakakatawa, pero hindi po ito nagpapakita ng tamang pagtrato ng mga anak sa mga magulang. No, mahalaga po sa Panginoon yung maayos na relationship ng pamilya. At sabi, para maging maayos po yung relationship ng ating pamilya, dapat ang Panginoon po ang maging ulo ng ating tahanan. At dapat po ang mga magulang, ang ating pong tungkulin ay ilapit ang ating mga anak sa Panginoon. So lagi po natin sila ipanalangin na wag po silang maimpluwensyahan ng mundong ito. At tayo naman pong mga anak, ang ating pong tungkulin ay mahalin, alagaan at igalang ang ating mga magulang. Amen po ba mga anak? Sabi ng iba, teka pag-iisipan ko kasi yung nanay ko po ang sungit-sungit. Di ba? Wala pong kondisyon. Wala pong kondisyon na sinabi ang Panginoon dito. Kahit nung sinabi po niya kay Juan na ito na yung magiging nanay. Hindi sinabi ni Jesus, mag-ingat ka, masungit yan. Wala pong ganun. Nung ibinigay po yung 10 utos na igalang mo ang iyong ama at ang iyong ina, wala pong sinabi doon kapag sila ay mabait lang sa'yo. O kapag sila ay napoprovide lang yung pangangailangan mo. O kapag sila ay tahimik lang. Wala pong kondisyon doon. Ang utos lang po ng Panginoon ay mahalin mo ang iyong ama at ang iyong ina. So lahat po tayo ay mga anak, lahat po tayo ay may magulang. Sino po dito yung walang magulang? Yung wala po kayong pinanggalingan na nanay at tatay, lumitaw lang po kayo sa daigdig dito. Di ba wala po? Lahat po tayo may mga magulang. At itong pangako po ng Panginoon ng mahaba at pinagpalang buhay ay para lang po doon sa mga tao na susunod sa kanyang kautusan na gumalang at nagmahal sa kanyang mga magulang. So makikita po natin yung malalim na pagmamahal ng Panginoon, yung malalim na pagpapahalaga ng Diyos sa relationship po ng anak at ng magulang. Sa relationship po ng family. Kaya nga po, di ba, yung lagi pong sinasabi ng ating pastor, walang maiiwan. Dapat lahat, yung buo po nating pamilya, maisama natin sa Panginoon. At yung ating pong pamilya ay maging halimbawa ng pagmamahalan para marami po tayong mahikayat na maging ganun din. Para mangyari po yung gustong mangyari ng Diyos
na ang buong pamilya ay nagmamahalan, ang mga anak ay minamahal at iginagalang ang mga magulang, at gayon din naman po ang mga magulang sa anak. So you see, ito po ay hindi simple lang na bagay na nabanggit sa salita ng Diyos. Biruin niyo po, sa panahon na hirap na ang Panginoon, naalala pa niyang ibilin yung kanyang naging ina dito sa lupa, dun sa kanyang alagad. Di ba? And malamang po, kaya si Juan ang pinagbilinan, alam niya na si Juan ay mabait. Di ba? Kaya, alam niyo po, dapat tayo maging ganun din po yung pagpapahalaga natin sa bawat miyembro ng ating pamilya. So yung mga anak, hindi man perpekto yung inyong mga magulang, may mga pagkukulang, sabi ng Panginoon, igalang pa rin natin sila at mahalin. Bakit? Ang effect po niyan hindi sa magulang. Dahil yung pangako po ng Diyos para dun sa anak na tumupad. Para dun sa anak na iginalang at minahal yung kanilang magulang. Hindi naman po sinabi, pag iginalang mo yung nanay at tatay mo, hahaba buhay nila. Di ba po? Sabi, kapag ginalang mo at minahal ang iyong mga magulang, ang buhay mo, ang buhay ng anak ang hahaba. Sino po dito yung mga anak? Sino po dito ang gustong mabuhay ng mahaba at pinagpala? Ang sabi po ng Panginoon, igalang natin ang ating mga magulang. So, pwede po ba tayong ngayong hapon ay pumikit at atin pong alalahanin yung ating mga magulang. Pasalamatan po natin ang Panginoon sa kanilang buhay at idalangin po natin sa Diyos na tayo po ay tulungan niya para mabigyan po natin ng karapat-dapat na karangalan at pagmamahal ang ating mga magulang.